Nabuhi ko, O Diyos.
Welcome back ang kanan sa atong paligay sa atong buhig na Dios. Today, I'm going to share the gospel about the registered evil spirits. Karon ang ayong balita ang among ipaambit nga kaninyo ng uluhan og sukli ang daotang espiritu. Bible says 1 Peter chapter 5, 8 to 9. Ug ang Biblia nag-ingon sa Biblia atong abrihan atong mga Biblia sa unang Pedro 5 versikulo 8 abot sa 9. We said to God, Pagmahigman o pagmabilantayon kamo, kaya inyong kaaway na mao ang yawa, naglibot kaninyo sa masaliyon, na nagbulos, nangito ang tukbonon. Liguna ang inyong pagtuo, sukli siya. Kaya nasayod kamo nga ang inyong isika magtutuo, sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Amen. Everyone values their lives. Ang tanan laging gatagag bili ang ilang kinabuhi. But not everything turns out the way they expected. Apan dili tanan butang mahimong sama niini nga ilang gilauman. Why is this? Ngano man kini? We have fallen prey to Satan's deception and the temptation, losing the ability to control ourselves. Tungod kay kita natukob ug nahulog sa mga ilad sa yawa ug nawad-an kitag abilidad sa pagdumala o pagkontrolar sa atong kaugalingon. So we must learn to how to make a victory in our lives. Nang kinahanglan natong makatunan kung sa atong angay nga buhaton para kita magmadaugon sa atong kinabuhi. Why do we fail in our fighting against the evil spirits? Tanong ikinahanglan man gayon. Nganong kita napakyas man sa atong pag-away batok sa yawa? Bible says the evil spirit walking around us. Ang Biblia nag-ingon nga ang daotang espiritu kanunay nga naglibot-libot kanato. In the Garden of Eden, in the beginning, Garden of Eden, there is the God made Adam and Eve. Sama sa sinugdanan dito sa tanaman sa Eden, gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva. God commanded to Adam and Eve to not eat the garden of the middle of the Garden of Eden, fruits knowing the evil and the good. Kung isugo sa Dios sa Adan ug si Eva nga nagingon ayon makahimo ka mong pagkaon bisan unsa apan ayon yung kanang kahoy nga naghatag sa bunga unsay maayong daotan. At the sometimes the evil spirit Satan approaches to evil, you can eat it, you will naturally die. Apan sa pagkakaon-taon ang yawa miduol kang Eva o iyang giilad sila og niingon na kung kaon kamo ni anang maong bunga dili kamo mamatay. Because they forgot the word of God. O ilang nakalimtan ang pulong sa Dios. That's why they against God and they ate the fruits. O muna ang isupak sila sa Dios ug ilang ikaon kining wala gitugot sa Dios nga kanon nga mao nga bunga. And his wife gave to his husband Adam also. Kaya tapos pagkaon ni Eva, ihang sa gihatagan ng iyang pana. At they disobeyed the word of God, they were punished from the Garden of Eden. Kung human sila misupak sa pulong sa Dios, ipapahawa sila sa tanaman sa Eden. Because they forgot the word of God and they hear the voice of the evil spirit Satan. Kung gikalimtan nila ang pulong sa Dios, ilahin nyo kung gipaminaw ang tingog ni Satanas. That's why nowadays we are deceiving the many times by the evil spirit voice. Kung nagkaroon sa mga panahon, dagang higayon nga ang tingog sa yawa kanunay nga maglimbong o mag-ingad ka nato. That's why today Bible says, register evil spirits. Muna ang mensahe karon naguluhan og sukli ang yawa. So we must know who we are, important. Muna kinahanglan natong mahisayran kung kinsa kita o kini importante gayon kaayo. We have a power of God as a Christians. Gali aduna kitay gahom nga gihatag sa Dios kitang mga Kristohanon. We participate in the grace of Jesus God. Jesus disarmed the evil spirit. Gali kita nakaapel pinaagi sa grasya ni Ginoong Jesucristo, diin gihukasan ni Jesus ug gahom ang daotang espiritu. Bible says Colossians chapter 2, 14 to 15. Kung ang Biblia nag-ingon sa libro sa Colosas, Kapitulo 2, versikulo 14 abot sa 15. Ipapas niya ang talentang magutang, lapit ang mga kabutan, bahay ninyo luwagtan niya, ang talang pinaagi sa paglansang ilig sa cross. O pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad.
ipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapilbihan. Through Jesus died on the cross daily, Jesus disarmed the power and the authority of the evil spirit. Kung pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa cross, sa pagpalansang na rin sa cross, iyan ang gibuntog ang mga pangulo ng mga daupang espiritu dito sa cross. So that's why Bible says triumphing over death by the cross. Jesus made the victory on the cross. Munang nag-ingon diri ang ipasundayag na ni Ginoong Jesucristo ang iyang kadaugan ug ang kapilbihan sa iyang mga kaaway dito sa cross. So we must understanding what the Bible tells us. Jesus teaching his disciples. Kung kinahanglan usab nato masayran kung unsa ang gitudlo ni Ginoo, ako sa giingon sa Biblia kanato gitudlo ni Jesus sa iyang mga disipulo. We must knowing our identity. We are the children of God. Kinahanglan nato masayran ang atong pagkatawo. Kita ang mga anak sa Dios. As the children of God, we have authority, can drive out demons, spirit, satans. Kung isip mga anak sa Dios, kita adunay otoridad nga makahimo kita pag-abog sa mga daotang espiritu ug ni Satanas. Luke chapter 11, 21 to 22. Atong basahon sa itong mga Biblia sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 21 abot sa 22. Dumatag basa. Kung ang usa ka tawo nga husgan ug sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may mas husgan pa nga mosulong o bubuntog sa mga tawo, ang labing husgan moilo gayud sa tanang hinagiban ang gisaligan ni atong tawhana o bahin-bahinon sa mas husgan ang timulis. Nowadays, most of the people possessed by the evil spirit working. Sa mga karong mga panahon, adunay daghang mga tao nga nasudlan sila o giharian sila sa paglihok sa daotang espiritu. That's why Jesus came to the world to help the people of God. Munang si Jesus nani siya sa kalibutan aron tabangan ang tanang mga katawhan sa Dios. Then Jesus gave the authority to drive out all his disciples. Ug naghatag og otoridad sa Jesus sa iyang mga disipulo aron makabaton sila gahom sa pag-abog sa mga daotang espiritu. So miraculous occur when we carry out the command to cast out the demons in Jesus' name. Munang ang milagro mahitabo gayud kun ato ang dadon ang iyang sugo ug atong abugon ang tanang mga daotang espiritu sa ngalan ni Jesus. All these signs will accompany to people who don't believe in Jesus Christ. Ug mao kini ang tanang mga senyales nga mahitabo sa tanang nga mga mituo sa ngalan ni Hesukristo. Bible says in Mark chapter 16, 17 to 18. Kung ang Biblia nag-ingon sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 17 abot sa 18. And the signs will accompany those who believe Kung mao in kini my ang mga name. timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan, maghihilin sila ng yawa o manulti sila ng kanalaing mga sinultihan. Makakupot silang mga halas o kung makainom silang hilo, dili sila maunsa. Itapion nila nilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. So, when we believe in Jesus Christ, we can drive out demon spirit in our lives. Una kung mutuo ka kang Ginoong Hesukristo, makahimo kita sa pag-abog sa mga daotang espiritu na naasulod sa atong kinabuhi. Why so many people make a trouble and commit the sins? Ano daw ang mga tao ang kanunay nga nagbuhat o kasamo o kanunay nga nagbuhat o pagpakasala? God made you and I very good. Ikaw o ako gibuhat ka sa Dios nga maayo gayud kaayo. But after that, the Satan approaching to you and I and deceiving, make a trouble and make a no good desires. Kapag bisan pa niana ang yawa kanunay nga muduol ka nato, ihatang tudluhan, kung ihatang limbungan nga mabuhat ang kasamo, kung maghimo ta og sala o magbaton og daotang mga tinguhan. So, as a Christians, we must drive out the working of the devil's spirit in our lives. Munang isip mga Kristohanon, kinahanglan kitang makig-away at atong paningkamutan nga papahawaon ang paglihok sa daotang espiritu sulod sa atong kinabuhi. Apostle Paul's experience about this one many times. Sama nga si Apostoles Pablo usab nakasinati og sama niini sa daghan kayo ayong higayon. But Apostle Paul knowing
knowledge of God very well, he could drive out demon spirits. Apan si Apostolis Pablo, nasayon siya pag-ayo may tungod sa kaalam sa Dios, kung nakahimo siya sa pagpapahawa sa daotang espiritu. When the Apostle Paul preached the message, some young girl follow him and deceiving his ministry of God. O sa diha nga si Apostolis Pablo, nagsangyo sa maayong balita, naduloy sa kabatanon ng kanunay nga nagsamo kaniya, ug gisamok siya sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Apostle Paul was very confused and troubled in his heart. Kung unang tungod sa pagsamok-samok sa mga babae, nasamok pag-ayo si Apostolis Pablo, nagsamo ang iyang kasing-kasing. And then Apostle Paul realized that the demon spirit possessed the young girl and he was commanded to her. Kung nasayran dahil ni Apostolis Pablo nga ang daotang espiritu mo'y naglihok sa usa ka babae ug munang gisugo ni Apostolis Pablo ang daotang espiritu nga mumula gikan kaniya. Apostle commanded to the devil spirit in young girl, in the name of Jesus Christ, I command you, come out from her. Kung sama nga si Apostolis Pablo, gisugo siya sa daotang espiritu, nining usa ka babae nga niingon sa ngalan ni Jesucristo, gula gikan kaniya. At the moment, devil spirit come out from her. O diha kining daotang espiritu migula gikan sa babae. Because the apostle knew very well about he had authority in the name of Jesus Christ. Nahitabo kini tungod kay sa Apostolis Pablo na sanib siya nga doon siya otoridad nga gihatag gikan ni Ginoong Jesucristo. So he must learn the truth, what the Bible teaching us. Kung ang kinahanglan nato magkapuno ng kamatuoran kung unsa ang gitudlo ni Jesus kanato. Bible says there's Revelation chapter 12 verse 11. O ang Biblia nagingon usab atong basahon sa Gipadayag kapitulo 12, Gipadayag kapitulo 12 bersikulo 11. Dungan na o basa. He overcome him by the blood of the Lamb. Ibuntong sa kanang mga kaigsuon ng kayawa, pinagi sa tubo sa nagkakero, o sa kamaturan ng isang nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. The disciple of Jesus Christ overcome the all kind of situation and preaching the gospel with the wholeheartedly. Bisan ang mga disipulo ni Ginoong Jesucristo, nalampusan nila ang kalisod, tanang mga sitwasyon, kung pinasingkasing nilang isangyaw ang maayong balita. They did not save their life for the gospel of Jesus Christ. Kani wala nila ihikaw ang ilang kaugalingon, alat lamang sa pagsangyaw sa maayong balita, may tungod ni Jesucristo. That's why the disciple of Jesus Christ, John and the world, make a victory by the name of Jesus Christ. Muna nga mga disipulo ni Jesus, sama ni Juan, ang uban niyang mga apostoles, nakabatong gayong kadaugan, inaagi sa ngalan ni Jesucristo. As the people of God, we need to ask the wisdom from God and the power from Heavenly Father. Ang nag-isip mga katawan sa Diyos, kailangan kitang mangayo o kaalam, hiya o gahom, magikan sa atong langitnon nga amahan. The Bible says, James chapter 1 verse 1 to 5. O ang Biblia nagingon, sama sa giyon sa Biblia sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 1, abot sa 5. James is the son of Gikan ni Santiago ang sulugoon sa Dios o sa Ginoong Jesucristo. Alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kamusta? Mga igsuon, isipang ang bulahan kayo kung ang tanang matang sa pagsulay, maabot ka ninyo. Pinasayon ka mo nga ang inyong pagtuog isulay lamang, aron ka mo mahimong malahutayon. Paniguruan ang inyong pagkamalahutayon mahimpit, aron mahimpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, kapangayuas siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas. Kaya ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. Amen. I tell you the truth, all of you ask to God for receiving the wisdom from heaven and the power of God to overcome the all kind of your situation. Ug sultian ta sa kamatuoran ng Pastor nga kitang tanan kinahanglan gid kitang mangayo sa Dios ug Ginoo maghatag sa natong kaalam aron malampusan nato ang tanang mga sitwasyon. And then the devil spirit will obey your commands. O ang daotang espiritu tuo gayud sa diha nga ato silang subuon. First of all, we must obey the word of God. Apan una sa panan kinahanglan una kitang magmatinumanon sa pulong sa Dios. James chapter 4 verse 7 says, Diri sa Santiago 4:7 nagingon.
Submitting yourself Busa to ang God. masinungtanon kamo sa It is Dios. the devil. Sukli ninyo ang yawa kung mudagan siya, When you release the devil spirit, they free from you. Sa diya nga ato ang suklan ang yawa, mudagan gayon siya gikan kanato. And then you will be set free. O mahimong kitang gawas nun. Why so many people have no freedom in their life? Ano dagang mga tao ang walay kagawasan sa ilang mga kinabuhi? Because they are possessed by the devil spirit, controlled by the devil spirit. Tungkol kay sila giharian sa yawa o nailalong sila sa pagkumala sa daotang espiritu. As a Christians, you and I, we must command the devil spirit in the name of Jesus Christ. They will come out from you. Isip mga Kristohanon sa manilong tanan, kailangan natong subuon ang daotang espiritu sa ngalan ni Jesus. Kung gugula kayo, hindi sila gikan kanato. And then you will be set free in your life. Kung kita mahimong gawas nun sa atong mga kinabuhi. You will rejoice and happiness and become a very wonderful Christian. Kung kita magmalitayon sa atong kinabuhi, mahimong kita mga maanindot na Kristohanon. So I like to make all of the members of the church very strong Christians overcome the all kind of situation. Ang buot lamang ni Pastor na kitang tanang membro simbahan, mahimong kitang mga maayong Kristohanon, makabatong kita kaisog na mabuntog nato ang tanang mga sitwasyon. You will become a wonderful Christian and a purified Christian. Mahimong kay kita mga nindot ng mga Kristohanon or putling ng mga Kristohanon. When the Holy Spirit come upon your life, you can overcome the all kind of situation and devil spirits. Kung mukunsad na balang espiritu sa atong kinabuhi, malampusan nato ang mga lisod ng mga sitwasyon, bisan ang daotang espiritu. Why so many people commit the sin and make trouble, steal and gambling and drug and fighting and kill someone like this? Ano daw mga tao ba na nagbuhat og sala o nagbuhat og kasama sa kanunay pagbisyo sa pagbubog, pagsugal, panigarilyo, o paggamit og drugs sa pagpatay o sa pagpakig-away o sa pagdinutan o uban pa kasama ni ini. Because they are controlled by the devil spirit voice. Ito po kini tungod kay gikontrolar sila sa tingog sa daotang espiritu. So when the devil spirit is deceiving your life, you must command, go away, any kind of devil spirit from me. Muna kung sabihan ang daotang espiritu mo sulay pag-ilag o paglimbong ka nato, kinahanglan nato papahawaon ang mga daotang espiritu ug dili nato sila patuyunon sa atong kinabuhi. And then you will be set free and then you will be very good Christians. Mahimong kung pinaagi ini mahimong kitang gawas nun o mahimong kitang maayong Kristohanon. God is very good. Ang Dios maayong kayod kaayo. God wants to speak like this one today message. Register devil spirit in your life. Gusto sa Dios nga isulti kini maong mensahe nga kinahanglan natong suklan o papahawaon ang yawa sa atong mga kinabuhi. You will have no more sins. O pinaagi ni dili na kita makahimo pa og sala. You will be set free in your life. Mahimong tang gawas nun sa atong kinabuhi. Jesus Christ will help all of you. Sa Kristo mutabang ka natong tanan. Jesus Christ working yesterday and today and forever for helping us. Sa mga sa Jesus kanunay nga nagpamuhat kag gahapon ka hangtod sa kampuran alam ka nato. That's why I can pray to God and Jesus Christ every morning and every evening to ask wisdom and power come upon me. Kanunay usad siya nga nag-ampo sa Dios adlaw mudto sa gabi nga hatagin sa ugiya diyan siya ug ang kaalam sa Dios ug ang kaon sa Dios maabot kaniya. Shout to the more honestly to wholeheartedly praising God Almighty. Nga mag-ampo gayud kita sa Dios sa dugang pagkamatinud-anon ug akong daygon ang Dios pag-ayo. And then the Lord God will sending angels for him and help you drive out all kind of devil spirit in your life. Ipadala sa Dios ang iyang mga anghel aron tabangan kita ug aron sa pagbugaw ug pag-abog sa daotang espiritu nga nagsamot sa atong mga kinabuhi. We have a wonderful story, 2 Chronicles chapter 20, 22, 23. Sa mga aduna kita hinindot kaayo nga kaagi, naghisgutan diri sa ikaduhang Kronikas kapitulo 20. Ikaduhang Kronikas kapitulo 20, versikulo 22 abot sa 23. Dungan ka og basa. Sa dihang nagsugod na sila pag-awit ug pagdaig sa Ginoo, gilibog sa Ginoo ang kasugdaluhan sa Amon.
sa Moab ug sa Edomia nga misulong sa Huda ug naparot sila. Kay ang kasundaluhan sa Amon ug sa Moab giunay man sa pagpakig-away sa taga-Edomia ug sa nahurot na ni nagpamatay ang taga-Edomia, sila na usab ang nagunay sa pagpinatyanay hangtod nga nangahurot silang kamatay. When the war between the king Jehoshaphat and the elite armies of Moab and Ammon, the Israel soldiers praising God Almighty. Ug sa diha nga mga Israelita, gisulong sila kalit sa hari nga si Josaphat ug bisan sa iyang mga kaalyado nga taga Moab ug Amnon, apan ang mga Israelita nagdahig sila sa Ginoo. They did not fight with the enemies. Wala sila makig-away sa mga kaaway nga misulong kanila. They praising God Almighty. Sila gibuhat, gasimbara sila o gadahig sila sa Ginoo. When they praising God Almighty, Almighty God send His angels and make a victory that works. Ug sa diha nga nagdahig sila sa Ginoo, gipadala sa Dios ang iyang mga anghel ug gihatagan sila kadaugan kalit adto maong gubat. When the day praising God Almighty, Ammonite and Moab soldiers kill each other themselves. Ug sa diha nga nagdahig sila sa Ginoo, ang ilang mga kaaway na kauban nga mao ang Moab ug ang Ammon nga managkauban, nagunay sila og pinagsanay og away. Which means when you praising God Almighty wholeheartedly, the Lord send the angels of Him and help you and I and your family, your friend, your neighbor will make a reconcile them well. Amo na kung kita magdahig lamang sa Ginoo, ipadala niya ang mga anghel alang kanato, kung ang ato mga pamilya, ato mga higala, o ato mga silingan, makabaton kayo og maayong pakigrelasyon o masinguli sa matag usa. When you have a trouble with your family, friends, neighbors, and members, you must not fighting with them. Kung doon na kita yung mga kasama, kali sa atong pamilya man, o kauban sa atong selda, o sa atong mga higala, dili kita makig-away kanila. You must not talking with them. Dili kita angay nga mangdaot kanila. He said that, praise God Almighty and Jesus God, and God send the angels to make a victory in your life. Ino ato lamang daygo ng atong Dios kalabing kamhalan, ug ipadala sa Dios ang iyang mga anghel aron kita makabaton ug kadakutan. I will conclude the message. The demon spirit is always watching us. O doon siya ipanapos sa iyang mensahe, ang dotang espiritu kanunay gayong nagbantay kanato. Whether we know it or not, He is watching us. Nasayod man kita niini or wala, kanunay siyang gabantay or galantaw kanato. But if we do not resist Him, we'll become victims. So kung dili nato siya suklan o papahawaon, mahimutan niyang biktima. That's why we must resist the demon spirit every moment. Murang kinahanglan nato papahawaon ug suklan ang daotang espiritu sa tanang higayon. The demon spirit goal is to kill, destroy even the chosen peoples. Tungod kay ang tumong lamang sa yawa, mao lamang ang pagpatay ug pagguba bisan sa mga piniling katawhan sa Dios. Therefore, we must resolutely picture the tables and be victorious in our Christian life. Amo nang kinahanglan kitang maisugon nga musukol ug buntugon ang yawa aron makabaton kita kadaugan sa atong kinabuhi. It is true important that we must first obey the word of God. Ug matuod gayud kaayo ug importante kaayo nga una natong buhaton ato ang kahadlukan ug tumanon ang pulong sa Dios. I pray and bless you that your path in life will be wide open to the meditation word of God, lighting Bible. They will pray life. Kung ako nag-ampo o nagapanalangin kaninyo nga andalan sa inyong kinabuhi, mas mapalapad pa pinaagi sa inyong pagtuon sa pulong sa Dios, pagbasa sa pulong sa Dios sa pagsulat sa Biblia, ug sa padayon nga kanunay pag-ampo. I gave you Bible, one word reading and lighting Bible, every word. Sama nga naghatag si Pastor Lee kanatong Biblia, natong tanan na gustong mubasa sa Biblia. And you can read Bible, lighting Bible every day and night. Kung makahimo ka sa pagpadayon sa pagbasa sa Biblia, pagtuon sa Biblia o pagsulat sa Biblia adlaw o gabi. And then one day, the Holy Spirit power will come upon your life. Kung maabot ra kayo ng adlaw nga ang gahom sa Malang Espiritu moabot sa atong kinabuhi. You will realize in the Bible, oh, there is God working very powerfully. Kung atong masayran dinhi sa Biblia, atong masayran nga ang Ginoo galihok gayud nga makusganon kaayo. You will open the spiritual eyes
to see Jesus Christ in the Bible. Kung maabli ato espirituhanong mga mata o makita nato si Jesus pinaagi sa Biblia. We turn point to your life, become a very wonderful O Christian. mga usap ang atong kinabuhi o mahimong ka mga maanindot nga Kristohanon. I pray for the whole members of the Tumagiti Provincial Church. Turn point to your life in these areas. Muna kanunay gyud nga nag-ampo si pastor ni natong tanan nga mga miyembro dinhi sa bilangguan na samtang napakadali mga usap na ang atong kinabuhi. Realize something why God didn't put you here in the provincial church. Kailangan usab na itong hunahunahon nga naman nga ang Ginoo mitugot nga kita mabilanggo dinhi sa bilangguan. God want to change your lifestyle, turning point to your lifestyle through Holy Bible and the Holy Spirit. Kung gusto sa Dios nga baguhon niya ato ang kinabuhi dinhi sa bilangguan, pinaagi usab sa pulong sa Dios o pinaagi sa gahom sa balaang espiritu sa Dios. You will become a very new people very O well. mahimo kayo kita mga bago nga katawhan. Don't worry about anything else. Dili kita mabalangka sa bisan usa. Instead of that, you must pray petition to God Almighty and thanksgiving every day and night. Noon kanunay kitang mag-ampo ug mangayo sa Dios ug walang pagkamapasalamaton adlaw ug gabi. And the Holy Spirit will come upon to your life and change your thinking mind everything. Ug ang balang espiritu moabot sa atong kinabuhi ug iyang usbon ang atong panghunahuna, ang atong kasing-kasing ug tanang butang aniya kanato. You can stop drinking, smoking, gambling, drug, anything else by the power of the Holy Spirit of God. Noon mawala na unya gikan nato ang pagsugal, ang paggamit og drugs o sa pang pagpanigarilyo or dili maayong binuhatan pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios. I believe that there is power in the Holy Spirit of God. Ug ituog gyud si Pastor nga gamhanan kaayo ang espiritu sa Dios. When you receive the Holy Spirit, you will receive power, overcome the all your wrong attitude, action. Isa diya nga madawat na nato ang balang espiritu, makabaton kita gahom na ato ang malangusan o mabuntog ang atong kautan ng mga binuhatan. That's who we are, our church members always pray for the Holy Spirit come upon the Dumaguete Provincial Church and in the Philippine Islands. Munang bisan ng mga sakop sa atong mga miyembro sa atong kasimbahanan, nagpaampo sa pastor ng kitang tanan, mga usap ug ang gahom sa balang espiritu unsad gayon sa tibuok Negros. It will grow in, developing and changing and enjoying all their life in the Lord Jesus Ang Christ. nasod sa Pilipinas mas mulambok pa og sila magmalipayon pag-ayo sila ginabuhi di lamang kang Ginoong Hesukristo. Father God, thank you so much for gathering, sharing the gospel. We must resist the evil spirit every moment to make a victory, to be a good Christian, real Christian. Help to all of us. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Praise the Lord.